Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin, upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, yung mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Isang magandang araw po. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Usapin ng pagnanakaw ang ginamit ni Jesus na imahe para malaman ng kanyang mga alagad ang aral na nais niyang ituro. Sabihin niyo nga, pagnanakaw. Aba, lahat tayo nakakaunawa sa nais puntuhin ni Jesus na aral tungkol sa pagnanakaw. Pag-usapin ng pagnanakaw, sigurado naman ako, alam natin yon. Tama ba? Hello, alam ba? Totoo naman, walang nakaalam kung kailan sasalakay ang isang magnanakaw. Tama? Kaya nga hindi mo alam, katabi mo na sa jeep. Tama? Hindi mo alam. Hindi mo alam, nasa loob lang ng bahay ninyo. Tama? Ay, hindi mo rin alam Diba? Hindi mo alam. Baka mister mo. Ay, hindi mo alam, diba? Baka bukas yung wallet mo, hindi mo alam, anak mo pala kumukuha ng 5 piso. Takang-taka ka. Ba't nauubos yung pambili ko ng bigas? Tama? Hindi mo alam. O baka isa sa mga empleyado. Hindi natin alam. Kasi ganyan ang magnanakaw. Hindi mo alam kung kailan sasalakay. Kaya nga malinaw ang sinabi ni Jesus. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, anong gagawin? Siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay.
Tama ba? O syempre, alam mo eh. Alam mo may magnanakaw, kaya ikaw ay magbabantay. Sabihin nyo nga, magbabantay. Di ba? Ganun eh. Kaya kailangan magbantay para hindi ikaw ay manakawan. Ngunit, totoo naman, kakaiba ang mga magnanakaw sa panahon ngayon. Noon, ang estilo ng pagnanakaw, sa gabi, sumasalakay. Yung iba, nagtatakip pa ng muka, palihim, kumikilos, para hindi mahalata. Diba? Ganon. No? Huwag na tayo lumayo sa Divisoria noon, diba? Palihim pa. No? Ganyan kinukuha. Ngayon, harapan na. No? At hindi na gabi. Kung minsan, sa liwanag. Ibang-iba na. Hindi na nga nagtatakip ng mukha. Hindi na nahihiya. Yung iba, nakasuot pa ng disente at profesional. At nakakatakot dahil ang mas malaking magnanakaw, magaling. Dahil may panunungkulan. No? Yan ang magagaling na magnanakaw ngayon. Diba? May katungkulan. Yan. Pero alam nyo, may bago. May mas bagong paraan ng pagnanakaw ngayon. Tanungin nyo kung ano. Ito yung tinatawag na confidential. Yan. Yan ang kakaiba at makabagong pagnanakaw ngayon. Confidential. No? Yung kapag may nawawala, confidential. Bawal tanungin. No? Kapag merong nagasta, confidential. Bawal questionin. Ganito, inilalarawan ni Jesus ang pagdating ng anak ng Diyos. Parang magnanakaw. Dumadating ng walang nakaalam at hindi inaasahan. Kaya nga, ang babala ni Jesus, magbantay kayo. Ulitin nyo nga. Sa English na translation ng ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, stay awake. Yun yung sa English. Sa Tagalog, magbantay kayo. Sa English, pag binasa nyo yung translation, stay awake. Sa wikang Filipino, may expression tayo na katulad ng salitang ito. Yung stay awake. Ano yun? Huwag kang tutulog-tulog. No? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang tutulog-tulog. Yan, di ba? Stay awake. Huwag kang tutulog-tulog. Di ba? Isa itong paalala na hindi lang buksan ang mata o pagiging dilat, kundi buksan ang pakiramdam o pagiging mulat. Tingnan mo ay katabi mo, dilat ba yan o mulat? Mika, dilat ba? Dilat si Mika. Oo. Ganyan ang gusto ko kay Mika eh. Kahit puyat, dilat. No? Very good, Mika. No? Alam nyo, ang pinagkaiba ng dilat sa mulat, ang dilat, kapag pumikit, pwedeng hindi makakita. Kaya hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam ang nangyayari. Diba? O, pikit nga kayo. Pikit. O, pikit. Diba? No? Pag nakapikit kang ganyan, tumayo ka. Hindi mo alam saan ka makakapunta. Tama? O, dilat na, tama na. Dilat na, baka matuloy. No? Ganyan eh. Kapag dilat, pag pumikit, hindi na alam ang gagawin. Pero ang mulat, kahit pumikit, alam ang tama at mabuting gagawin. Ang mulat, kahit nakapikit, alam ang tama at mabuting gagawin. Kasi ang dilat, mata, ang ginagamit sa pagtingin. Pero ang mulat, pakiramdam ang ginagamit. Sa pakiramdam, tumitingin. Ngayong araw na ito, ginugunita natin si Santa Monica. Si Santa Monica ay isang ina ni San Agustin at asawa ni Patricius.
Si Patricius ay isang pagano. Bilang asawa, pinagdaanan ni Santa Monica ang lahat ng hirap mula sa kanyang abusadong asawa. Abusado kasi andyang niloloko siya, kinakaliwa, pinagsasalitaan ng hindi maganda, verbal abuse. Ganyan ang asawa nitong si Santa Monica. Samantalang, ang pagiging ina, nako, sumakit hindi lang ulo kundi puso ni Santa Monica kay San Agustin dahil sa pagiging rebelde na anak nitong si San Agustin. Hindi lang rebelde, immoral pa ang pamumuhay. Di ba pag nanay ka, no? May rebelde kang anak, ang sakit hindi lang sa ulo kundi sa puso. Yung hindi mo alam, ba't ba to ganito? Ba't ba nagre-rebelde ito? No? Pero lahat ng ito, malinaw kay Santa Monica. Dahil hindi lang siya dilat o hindi lang niya nakikita ang nangyayari sa kanyang buhay, kundi siya ay mulat. Ramdam niya ang hirap at sakit dahil mulat. Alam niya kung anong gagawin. Ipinagpasa Diyos niya ang lahat. Pwede namang nagbulag-bulagan na lang si Santa Monica para hindi maapektuhan. Gaya ng ginagawa ng karamihan, di ba? Hayaan mo na siya. Sige na, wala na akong pakialam. Di ba ganun tayo? No? Para hindi na lang tayo masaktan o sumakit ang ulo. Sige, hayaan mo na. Sige na, pabayaan mo siya. No? Nagbubulag-bulaga na lang. Pipikit na lang. Pero si Santa Monica, hindi. Hindi lang siya pumikit. Mulat siya. Hindi niya tinalikuran. Hinarap niya. Hindi lang niya, hindi pinansin, kundi pinagtuunan ng pansin. Kaya nga ang ginawa ni Santa Monica, pinagpasa Diyos. Dahil yun ang alam niyang mabuting gawin. Alam nyo, si Santa Monica magaling din eh. No? Bakit? Di ba yung asawa niya, verbal abuse, no? Nag-verbal abuse, no? Talagang pinagsasalitaan siya ng masasama, no? Kaya ginawa ni Santa Monica, hindi niya pinapainit ang ulo ng asawa niya. No? Pinagluluto niya para walang dahilan para magsalita. No? Hindi, minsan tayo aasarin pa natin di ba? Di tama ba, Ate Dang? Di ba? Pagka yung asawa mo, pasaway, aasarin ko pa to. No? Di ba? Hindi mo pagluluto, ba't ko siya pagluluto? Kinakaliwa niya ako. O, di ba? Pero Santa Monica, hindi. Bakit? Alam pa rin niya ang mabuting gawin. Kaya nga, makalipas ang maraming taon ng pagpapasa Diyos, ang kanyang asawang pagano, naging Kristiyano. Ang kanyang anak na pasaway, rebelde, naging pari, naging obispo, hanggang huli, naging santo. Dahil hinarap ni Santa Monica ng mulat ang kanyang problema. Meron ako napanood, alam nyo, may napanood ako, yung lawyer, tinatanong yung isang empleyado. Tinatanong siya nung lawyer, ang tanong, nakita mo ba na kinuha niya yung pera? Yun ang tanong. Nakita mo ba na hinawakan niya yung pera? Nakita mo ba na inabot sa kanya yung pera? Sabi nung empleyado, hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Masasabi ko, yung empleyado, pumikit na lang yan. Pero alam niya sa puso niya, merong nangyayaring hindi maganda. Ba't di mo alam, daang milyon ang nawala. Daang milyon ang nagastos. At bilang isang finance officer, nagtatrabaho sa finance, ramdam mo, 1,000 lang, alam mo agad, di ba, Ate Elba? Alam kasi numero ang iyong trabaho. Pero, ganyan ang tao. Pumipikit. Akala mo naman, nakakalusot. Mga kapatid, sa buhay, marami tayong haharapin. Kaya magbantay at huwag tutulog-tulog. Huwag lang buksan ang mata at maging dilat, kundi
maging mulat, buksan ang pakiramdam. Dahil ang mulat, kahit pikit at hindi nakatingin, alam ang mabuting gagawin. At ang naging mulat, siya lang ang makakarating sa langit. Tandaan nyo yan. Ha? Tandaan nyo yan. Yung mga tilat na pumikit, wala yan mararating. Amen? Amen.